bagay ang ating paggumpanan sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na tayo binigyan niya ng chance na i-voice out pa natin kung ano yung mga message natin para sa ating pastor. Ilang wish ko, patuloy pa rin yung pagbigay niya ng wisdom at knowledge. Yung talaga sa ating lahat ng pasalamat ko, hindi talaga mawala yung si wisdom at knowledge niya. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang paggabay. Sa bawat araw, bawat panahon. Nagabayan niya ang ating pastor. Kaya ang Diyos lahat, Panginoon. Kaya natin sa ating Panginoon Diyos na patuloy siyang magbigay ng wisdom at knowledge sa ating buting pastor. At happy birthday. Nga, kisihan, na birthday niya. Ay! Nakalimutan mo. Ay! Sa ating naman anak, Ihada, happy birthday. Salamat din. Yes, sabi. Pinapasalamatan ko Panginoong Diyos dahil kagabi nag-usap-usap kami. Sa baka hindi ko dating siya. Kung posible di mo dating yung birthday niyan. Walang pagkalam ko, mula noon, walang birthday na niladala, nawala siya. Ngayon lang makalimutan. Sabi ko, baka kahapon pa, nandiyan na. Tama. Salamat talaga sa ating Panginoong Diyos. Una-una sa health din ang binigay ng Panginoon sa Ihada niyo sa inyong mag-asawa. Kaya nawa sa sunod na birthday no, sama mo naman si Hado dito. Yun ang wish ko na isama mo lang isang bisis. Sana magbigay ang Magsama mo lang isang bisis. Masaya na. Wala pong posible. Masaya ng Panginoon. Wish nga eh. Pero yun ang wish ko sa inyo na Amen. may sama mo lang kahit isang bisis. Makakita lang sa kapatiran na nandyan yung kabiyak na aking Ihada. Yes. Salamat talaga. Praise God, salamat. Hindi man natin manayan. Pero wish ko lang yan na sana darating araw na makasama din natin sa ating pananampalataya. Praise God. Alam ko naman na walang imposible talaga sa Panginoon. Kaya patuloy lang sa buhay. Patuloy na mag-bless ang Panginoon sa buhay niyo mag-asawa. Alam ko naman, nakita talaga sa iyo na parang ikaw yung nagsunod na gumaganap ng kumbaga yung kuha ng mama mo. Yun ang nakita ko sa inyo, kaya patuloy lang niya sa buhay. Yung kasabayaan ng Panginoon. Patuloy na i-bless ng Panginoon ang buhay niyo mag-asawa. Saka kapit lang tayo sa Panginoon. Ano lang yung posible sa Panginoon Diyos. Kung ano man yung isa pa, may wish ako na matindi to, parang to. Sana magkaroon din ng panahon na kahit isang bibi lang. Ay, nako. Yan ang pan ko. Sabi, di ba? Sabi, walang imposible sa Panginoon. Kung tingnan natin si Abraham at si Sarah, mayroon namang ginawang Panginoon. Bakit hindi gawin ng Panginoon sa iyo na yun ang wish ko sa iyo na nawa, marinig ng Panginoong Diyos ang aking mga wishes na magkatotoo lahat ang aking wish para sa iyo. Ganda na. Thank you, Ninong.
Ayun, good morning. So, may buntag mga Exxon. Isang ka sa ating celebrant, Sister Deb, Pastor. Then, ang Revert. Bakit revert? kay Sister Deb. Ano ko naman yung pamilya nila talaga, ano, hindi maganda mo man sila masyado makakapiling pero mababait talaga sila. Dahil, ano na kay Brother Rino, bait yun kasi alam mo kung bakit. Pinapayagan ka na birthday mo, nandito ka. So ano yun, kumbaga isang open door na yung sarili niya, kumbaga hindi siya, kumbaga hindi lang siya, hindi pa siya totally, kumbaga totally na tanggapin yung ganitong klaseng buhay. Pero alam niya na paglilingkod sa Panginoon. May mga tao kasi na yung parang kumbaga pakipot, kumbaga parang ganon. May mga panahon talaga na may pangyayari na minsan hindi mo madala ang partner mo. Dahil ako nakita ko, blessed pa ko sa relation nila si Dave. Alam ko si Brother kahit gano'ng kalaki ng katawan nun, pero mabait talaga yun. Super bait yun kasi kumbaga kahit na minsan madala lang magsalita, pero yun, kumbaga may laman yung mga salita, tapos hindi ganun na kumbaga sa mga ibang lalaki kasi may mga taong tawag niya, may mga taong maingay, may mga taong kumbaga yung kanyang paninindigan iba dahil nasa sanlibutan. Si Brother Rino, may siya, kumbaga may nakita ko talaga na mayroon pang plano ng Panginoon. Dahil wala kong imposible sa ating Panginoon. Dahil sa mag-asawa talaga, pinaka highest na gift talaga yung magkaroon talaga ng anak. Pero walang imposible kasi nga ang Panginoon, pag ang Panginoon kumilos kahit pa nga sa Old Testament, yung pinanganak si Juan, grabe na, matatamanda na rin sila. Gusto nila makapaniwala yung kanyang ama. Kaya napipi pa nga siya dahil hindi na siya makapaniwala kasi sa ganung edad. Dahil may magkakanak sila. So, walang imposible. Dahil ang Panginoon, kumbaga, tinitignan lang yung gusto natin, yung pananampalataya natin, gaano tayo, gaano lalim, gaano pinundigan natin yung kumbaga pananampalataya na request natin sa ating Panginoon. So, yun, so, still strong sa buhay ng mag-asawa. Ang talaga hindi natin kumbaga hawak yung pagkakaroon. Ang hawak lang natin yung buhay, yung natin, yung decision natin sa yung buhay natin. So, Sir Dave, happy birthday. And then kay Ninong, total ko yung kumbaga kay Ninong, madami, maraming mga pinagdaanan, napakaraming mga tinatawag natin na experience sa buhay. Talagang isa lang yung nakita ko sa ministry nino. Yung hindi siya bumibitaw sa gawain ng ating Panginoon. Kasi yung mga pagsubok, yung mga pagdadaanan natin, normal yun. Yun yung reality. Dahil walang naging matibay na lingkod ng Panginoon kahit sa Old Testament na hindi dumaan sa matinding pagsubok. Kung i-compare natin yung pinagdaanan ng mga alagad nila sa unang panahon, kay Jesus Christ, yung iba pa nga sa mga ugali nila, halos iniwan pa nga nila ang Panginoon. Tayo kanina, hindi talaga nag-iwan sa grabing pagsubok. Hindi talaga nag-iwan. So, napakagandang modelo, lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang titignan natin paano tumatayo. Kasi pag ang isang lingkod ng Panginoon, nakita mo lahat ng success, hindi mo nakita yung pinagdaanan, hindi talaga mahirapan kang ma-encourage pag nagsalita ang isang sa lingkod ng Panginoon. Pero pag nagsalita ang lingkod ng Panginoon, batak sa karanasan, puno ng karanasan na kita mo nakatayo,
ibang impact, napakaraming mga tao na pwedeng magturo, pero kakaiba pag ang nagtuturo ay may karanasan. So, kaya nino nakita ko talaga yung concept ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil batak talaga sa pagsubok. Pero hindi natin alam dahil baka susunod na linggo, buwan, araw, lubos na ng Panginoon yung napakagandang plano sa kanyang ministry. Dahil lahat ng mga tinawag ng Panginoon, meron talaga nakahandang ministry. Hindi po pwedeng magtawag siya ng lingkod kung wala siyang inihandang mga tupa para sa kanya. So, ayun lang. Stay din sa paglilingkod sa Panginoon. And then, salamat din sa ating Panginoon dahil Basta mag-baby hindi pa tayo magkasama sa kalanambahan, pero still din, every Sunday, I always pray naman one of these days. Bago man lang bumalik ang Panginoon, bago man lang tayo lumisan sa mundo ito, ay magkaroon tayo ng happy ending. So, yun lang naman yung wish ko na darating yung panahon na maranasan din naman natin yung pinangako ng ating Panginoon. So, once again, happy birthday to them, and then happy birthday Nino. Anong tama nga lang? 63. 63 pa. Marami pa man yan. Kung mahaba pa. So, hindi pa natin alam at marami pa mangyayari na pwedeng gawin ng Panginoon. So, ayan lang. So, Thank you, Lord. happy birthday. Happy birthday, Lord. Praise God. Wish ko kay Ninong Salawag good health and stay strong. Sana marami ko po siyang cake na i-vlog. Happy birthday niyo. Kay Sister Dubura, ang wish ko po sa kanya is magka-baby rin. Thank you. And good health. And kahit anong trials po sa buhay, stay strong. Yun lang. Salamat. Magandang umaga po. Pastor, happy birthday po. Wish ko mag-bless pa tayo sa habang panahon. Salamat din kasi tinanggap niyo ako ni ate. Naging partner ni Cha. Nandun kay ate. Stay humble. Good health and peace of mind. Kay ate din, wish ko din kay ate. Stay humble lang lagi. Good health. May our Almighty God shower us with joy, peace, prosperity, and good health. Bless pa tayo sa habang panahon. Kaya happy birthday today, ate and Pastor. Thank you. Nasabi niyo naman lahat. Wala. Wait ko good morning sa lahat. Especially sa dalawang celebrant na nag-birthday. Happy birthday sa inyong duha, Pastor Obihada. Tagaan pa mong taas, mong kinabuhi sa Ginoo niya. Salamat sa inyong sakripisyo, sa inyong mga membro na kung saan-saan tayo nagsimba. Salamat dahil hindi ko pumitilanggihan na doon sa bahay. Salamat kay parang oportunidad na ang mga anak ko makadalos pagsimba. Salamat na kamo ang gigamit sa Ginoo. Although dili man sila tanan ng latag karon kay nasa layo. Pasalamat ko sa Ginoo tungod kay kamo gamit. Padayon sa Ginoo. So never tayo na surrender sa pagpangalaga tungod kamo ang among inspirasyon na padayon kami tungod kay wala kamo nagbiya sa amo. Salamat sa inyong pamilya. Tagaan pa kamo daghang blessing sa Ginoo nga mo abot sa inyong ihada na ang ilang giwes sa nila ni Brad Zacarias o ni na i-grant sa Ginoo nga bisag isa lang kabuok nga magka-baby ka
mo na importante kaya kung ang pamilya walay bibi pobre gid kaayo bisan damo ka sang propiedad nga mga material pero pobre gihapon na tungod kay walay mosunod sa imong mga kuan ang halimbawa sa imong ministry sa pagpangalagad sa Ginoo isa gid na sa importante kaya God bless and happy birthday sa imong duha ni pastor Yeah. o ni imong ihada. Naiyak lang ko kay naalala ko si Pastor Apina. Ito na na, wish na na, parang na. Kaya inaw kayo kung ano, ngayon mag-wish na, wala na. Ay, nalang. Okay. Happy birthday, te. Happy birthday, Pang. Salamat una sa lahat. Salamat sa Panginoon kasi sa buong tao na pagyayagin sa pamilya. Pero salamat sa guidance niya, hindi na tayo pinapabayaan. Marami tayo pinagdaanan ng buhay sa isang buong taong salamat sa Panginoon kasi minsan nakikita sa kalaran tayo sa buhay para kahit paano maging mabuti man ang pamumuhay natin. Lalo na ang financial, malaking bagay kasi tapos siyempre may mga layunin pa tayo, desire pa tayo na siyempre lalo na ang simbahan. Kaya sabi yun na lamang ignorance natin na maging ano sa buhay ang financial talaga kasi mahirap talaga sa panahon ngayon na walang stable na finances. Kaya salamat sa Panginoon kasi syempre nalaki sa lahat sa ating pamilya. Hindi na tayo pinapabayaan, hindi man tayo nagugutom. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. Higit lalo ang kalakasan na nagdumula sa kanya buhay kasi mahirap pag wala na tayong lakas, paano pa tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya ngayong kanta, habang may buhay, may hininga, ako ay sasamba sa Panginoon, yung sabi sa kanila. Kaya salamat sa Panginoon, lalo na kay, dito muna ako kay ate mag-start. Salamat kay ate, sa, kahit wala na ako, ay naliiyak ako, ano ba yan? Sabi ko, hindi ako mag-iyak, hindi ko man birthday. Salamat kay ate, kasi kahit wala na kami mama, sa totoo lang mga kapatid, tuwing nagpapasalamat ako, lagi ko na-include si mama kasi alam mo, bilang anak kasi, malaking factor pala mawala ng magulang. Malaking kawalan pag wala na yung magulang. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi man tayo blessed, kanya-kanya tayo ng mga magulang. May mga nanay na talakera, bungangera, reklamadora, lahat-lahat. Pero sa totoo lang mga kapatid, pag nawala yan, mamimiss mo siya. Kaya kahit anong man klaseng nanay, sabi ko, nanay meron kayo, masama man ugali niya, mabuti man, mahalin siya. Kasi kung tumatanda kayo, mas tumatanda siya. Kaya wag, ang nanay ko kasi sa buhay mga kapatid, kahit anong klaseng nanay pa siya, huwag kayo magsasalita ng masama laban sa kanya. Kasi sa totoo lang mga kapatid, sabi ng mundo, putang daw ng mga anak ang buhay. Pero ang tawag kasi doon, respeto. Magrespeto kasi syempre kahit anong klaseng nanay siya, may tatay pa man ako, kaya nanay muna mukhang kurab nanay ang mukhang bibig ko kasi yun ang nakita ko yun. Mas lungkot ang isang tahanan na walang nanay. Doon mo makita ang kalagahan, kaya pala tinawag silang ilaw ng tahanan kasi sila ang ibibigay liwanag sa mga anak. O, totoo yun. Isa pa, pangalawa, mahirap kasi pag walang nanay kasi siyempre, hindi biro ang responsibilidad ng isang ina. Hindi natatapos ang kanilang responsibilidad. Ang tatay naghahanap buhay lang. Pero hindi naman salang. Ang ibig ko sabihin is, ang nanay kasi, pag uwi ng tahanan, ang dami-dami pa nilang ginagawa. Asikaso ng asawa, magluluto, ang mga anak. Kaya hindi biro ang papel ng isang ina. Kaya saludo ako kay ate, kahit walang pa siyang anak. Para niya ako anak. Tignan mo kahit may asawa na siya. Pag sabi ako, ate, kailangan ko ng ganito. Ate, kailangan ko ng ganyan. Hindi niya ako hinihindihan. Kaya salamat sa Panginoon kasi ang iba ganyan pag nag-asawa na pinapabayaan ng mga kapatid. Pero ang ate ko, salamat kasi siya ang ate ko. Kaya sobra akong proud. Kasi siya ang ate ko. Kahit may trabaho kasi ako, minsan tinukulang din ako. Kaya salamat nandiyan ang ate ko. Kahit minsan sinasabihan niya ako na
Sana kasi napupunta ang sweldo mo, gaganyan siya. Pero ang mahal kasi talaga ng mga bilihin na ngayon eh. Sa totoo lang, bili ka kaya ng 1 kilong burot kung 300 a day mo, 240 na. Paano ang bigas nyo? Yung parang ganun yung punto mga kapatid. Yan na kasi kamahal ngayon eh. Kaya salamat sa Panginoon kasi nandyan ang ate ko. Financially, sinusuportahan niya din ako. Hindi niya ako pinapabayaan hanggang katrabaho na ako. Grabe din kasi sikap ni ate. Hanggang makatapos ako. Grabe trabaho niya sa Pitmart. Kaya doon ko nakita, mahal na mahal pala ako ng ate ko sobra. Kaya sabi ko, salamat sa kanya. O, di ba? Ako nag-i-emote, sabi ko niya. Kasi hindi ako may birthday. Go ahead. Kaya salamat din sa Panginoon. Kaya kanina, sabi ni ate, oh, hindi ka pa bumati. Sabi ni ate, excited ka ate, mamaya pagani ako magbati. Kasi sa totoo lang mga kapatid, sinadya ko talaga na hindi mag-announce. Alam nyo bakit? Di ba may GC tayo? Kahit sa simbahan, sinadya ko talaga hindi mag-announce. Kasi gusto ko ma-prove sino talaga ang mga loyal, sabi ko. Pero tested and proven ko na kasi sa puso ko. Sabi ko, sila Ate Pugoy, nakikita ko ganyan, number 1 talaga, rain or shine, on pa man. Si Kuya Mario, alam mo si Kuya Mario, na ano ko din siya kasi sa totoo lang, buhay pa ang mama ko. Brad Mar, ganito, ganyan, may ganito, may... Ang mukhang bibigyan, lalo kung may pupuntahang gawain, si Kuya Mario talaga yung tinatawagan niya. Kaya sabi ko, si mama parang ano na yan si Kuya Mario, sabi ko parang anak niya na kasi kung saan-saan man mapunta ng gawain, hindi niya gitinaano si Kuya Mario nakalimutan, mag-isama siya, magsakay siya doon. Kaya salamat din kay Kuya Mario. Tapos hindi ko din makakalimutan na sa ulit sandali ni mama. Narinig ko pa kasi siya, akala ko sino yung I love you ni mama. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi ko gano'n narinig nag-I love you sa akin si mama eh. So, sino kaya yung importanteng taong I love you ni mama? Sabi ko sa'yo. Pero nung huling sandali ni mama mga kapatid, doon ko na-realize, nag-good night siya sa akin. Sabi ko, himala, ma'am, for the first time, nag-respond sa akin na, ang pagkakasabi niya kasi ganito, good night, anak! Yung parang sabi ko, ano ka ma? Sabi ko, parang ano lang sa akin, mga kapatid na alala ko lang. Kaya sabi ko, nung narinig ko na sila Ate Wena pala yung, Ate Wena pala yung pinatawagan na, na nag-I love you si mama. Ayun, kaya, salamat din po sa inyo. At ganon din po kay Papa. Happy birthday, Papa. Salamat. Hindi kayo ngayon nag-greet pa kayo. Dapat kanina pa. Dahil na ako anak. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ni Papa. Na malakas pa si Papa. Malusog pa ang roadboard. Malusog pa ang tahimik. Tahimik na rin. Malusog pa ang pangangatawan ni... Uli dumating ba ihahabol din? Tamang timing kasi ano pa, kumbaga nag-birthday wishes pa. Siya na ang huling Uli mag-umpisa na. Ayun. Timing. Okay, Ayun okay. na ng dalawa. Buti na lang nababaan ko yung wish ko ba? May hindi sa time ba? Okay, reaksyon na sana. Saan? Mag-alis na tayo. Saan? Tapos, sige po, tuloy ko na po yung wish ko. Salamat sa Panginoon sa buhay, kalakasan niya kay Papa ko. Kasi alam niyo mga kapatid, to be honest talaga sa inyo, sa totoo lang sinasabi ko, alam niyo naman, di ba, ang sitwasyon. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo ka ng malakas na pangangatawan ang Papa ko. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kung pag-usapan na ang ministry kasi mga kapatid, langanin talaga ako 99%. So may 1% na lang natitira. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo pa ng habang buhay ang papa ko. Kasi sabi ko, iniisip ko din ang ministry. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kung i-ratio kami ni ate,
sabi ni Presbyter, dati si Pastor Velez, si ate kasi may asawa na. Tapos at the same time, si kuya kasi hindi nakikita lang sisimba. Kaya medyo sa standing ng pagka-handle ng ministry, disqualified si ate. Pero ewan ko lang sa presbytery natin ngayon na bago ko ano dito sa kanya. Kasi doon ko nakita ko kung may burden ka daw sa gawain. Kasi sa totoo lang mga kapatid, pag ministry kasi, lalo na babae ako, mahirap kasi mga kapatid, lalo na walang financial na stable. Mahirap po kasi yun. Kaya sa yun na lamang nakita ko na desire ni Papa. Ito paano i-bless din financially kasi alam mo mga kapatid, lalo na ngayon, mahal ang mga building, di ba? Magpatay tayo ng church building, hindi basta-basta din kung wala tayong funds. Kaya sabi ko salamat sa Panginoon na kung ano man ang guidance niya sa atin, na alam ko hindi tayo pababayaan ng Panginoon, makaprovide din po tayo niyan. Alam ko hindi niya tayo pababayaan. Kaya sabi ko pa sa Lord ko, para dyan talaga ako, siya yung gagawa ng way. Kasi kung in my will lang mga kapatid, wavy talaga tayo. Kaya nga sabi ko, paano pag wala na si Papa, paano magpatiran, yun ang iniisip ko. Kaya sabi ko, nag-joke na lang ako kay ate, di magsimba na lang sila kung saan, sabi ko, kung saan magpatuloy sila, sabi ko, lalo na kung akong sarili ko lang ang tatanungin ko mga kapatid. Pero iniisip ko din sa kabilang banda, mahal na rin kayo kasi sa akin. Mahal ko na rin kayo na pamilya sa gawain ng Panginoon, kaya medyo ang nahihirapan ako, sabi ko, Lord, si Papa na lang talaga ang pag-aasa ko din na kahit kung pwede gawin mo 100 ang buhay niya. Yun ang inaano ko eh. Kasi sa totoo lang mga kapatid, mahirap mo ministry kung hindi ka full time. Kasi hindi yan siya career lang. O highest calling yun sa lahat ng profession eh. Akala niyo madali lang mag-pastor, yan ang pinakamahirap. Yung mag-handle ng tupa. Kasi alam niyo, sa totoo mga kapatid, ang mga ugali kasi ng mga kapatiran, kanya-kanya. Meron dyan may toyo, meron dyan yung mamantika siya, mapaminta ang ugali niya. Parang adobo, lahat yun. Titimplahin mo ng mabuti para maging maayos. Kasi kung hindi tama ang pagkakatimpla mo sa adobo nun, hindi ka masasarapan sa pagkain. Ibig sabihin ng mga kapatid, lahat ng matabang man yan ng ugali, sobrang masuka man yan, maalat man yan, ibig kong sabihin, pakikisamahan mo yan. Dapat marunong kang makisama kasi tao yung dinadala mo eh. Nahirapan ka nga isang katrabaho mo lang o katoda mo lang, di ba? Minsan hindi. How much mo kung kongregasyon yun ang punto ko, mahirap mga kapatid. Kaya minsan, may katitusuran din kasi siyempre, ang mga leader, siyempre, hindi din yan sila perfect. May mga flaws, imperfections po yan sila. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko pa, maraming kamanaan ng mga tao. Sabi ko, sige lang, alam na intindihin mo na nila kasi matayog yung ano niya eh, pangarap eh. Siyempre, wala man din si Papa, ganun talaga na finances. Sabi ko, kung ano man yung pangarap mo, sana sa huling sandali ng buhay mo, makamit mo yung tagumpay na gusto mo. Kasi alam mo mga kapatid, ang wish ko kasi sa Papa ko, sa totoo lang nag-aaral pa ako kung ano man yung design ng puso ng Papa. Sabi ko, malagutan man siya ng hininga. Sabi ko, sana maging ang buhay ni Papa, maging living testimony siya. Yun ang gusto ko na makita ng mga tao kung ano man yung pangarap ni Papa. Na makita nila hindi lang namatay si Pastor Salag na ay hanggang salita mo lang pala yun ang pangarap. Gusto ko yung makamtan niya mismo, mapakita niya sa mga tao kung ano man yung minimiti niya sa puso niya. Kaya salamat sa Panginoon din. Kasi mga kapatid, nandyan kayo, supportahan nyo din ang inyong pastor. Kasi siyempre bilang ako, anak ng pastor, kung titignan niyo lang ako, nakitisod kayo sa akin. Kasi marami din akong imperfection sa buhay, kaya magpatuloy lamang kayo mga kapatid. Salamat sa inyo, kahit ganito lang ang sitwasyon natin, nandyan pa rin po kayo. Kaya yun lamang po. Happy birthday Papa Ate. Thank you. Praise God, i-redeem ko pala yung mga wishes ko ng karami. Naisip ko ba? Ngayon, i-redeem ko na yung mga wishes ko. Yung wish ko noon sa'yo, naalala mo yun? Ano lang, Nabigyan ka ng partner partner. na kasama mo na yung partner ko
So ito na totoo na itong partner mo na i-grant ng Panginoon. Ito naman kay ate, sa wish ko naman ako man ang unang nag-wish. Ang wish ko naman kay ate, kahit isang bili lang. Nawa dinggin din ng Panginoon. Yun ang akin. Praise God. Hallelujah. So, bago mag-response, ito na. Diyan na. Dumating kayong dalawa. Bago matapos. Ang wisdom and knowledge, ang anime naman, walang iwanan. Amen. Good morning sa ating lahat mga kapatid. No? Hindi ko akalain na ngayon pala ang araw ng panganakan ni Sister. At sabay-sabay na ba tayo? Sabay ito po ito? Sabay-sabay na ba? Ang alin? Ang birthday? Nakaupo na dyan sa barangay. Isa. Sige, dalawa kami, Tatay Marcel. Dalawa pala kayo. Ang wish ko lang ngayong umaga sa inyong karawan ay nabang buhay, nabang pasensya sa amin mga kapatiran. Sana maging matatag pa kayo sa amin at sana alagaan nyo mabuti kami. Dahil kung wala kayo, siguro hindi kami nagpapatuloy sa ating gawain sa Panginoon. Kaya nga ang gusto, sana mabang buhay, mabang alakasan, bigyan pa kayo ng magandang pagkakataon pang ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon at maging sa ating naharap pang mga pagsubok dahil marami pa tayong harapin pagsubok. Pero ang importante sa atin ngayon, yung meron tayong isang simbahan, sana. Dahil mas mabuti sana kung may simbahan tayo. Yung miss ko, sana magawa natin yun. Pang mas maigi pa, marami tayong may kayat na mga ninalang gusto mag-iligtas ang kanilang mga sarili, mga kapatid. At meron din, sana maging nasigasig tayo sa ating buhay. Pagpalayan pa kayo ng ating Panginoon ay yung mga witnihin sa buhay. At yun lang. Amen. Maraming karawan sa hinaharap. Happy birthday sa inyo. Kaya Robita. Thank you. Bago. Salamat man sa Panginoon sa umagang ito. Tayo natipon-tipon naman ito. Hindi ko alam na nakalimutan ko na birthday pala ngayon ni Sister at saka ni Pastor. Sabi ni Mr. kanina, bakit? Mag-gising ka na. Bakit? Saan tayo magpunta? Nasisipin mo ako maaga. Nag-text man si Sister Mayra kagabi na ano, sabi ko, birthday daw, magharana. Ha? Magharana tayo, gisingin mo ako, 5 na. Maaga na. Sige, dali lang kay i-text ko muna si Sister Mayra kung natuloy. Wala man magharap kay si Sister. Kaya pumunta na lang kami dito. So, salamat din at
di pa natapos ang ano. Kaya Amen. happy birthday sa inyong lahat, pastor, sister. Sana naway pagpalain pa kayo ng may kapal. At sana, ang wish ko sana, yung sabi ni Brother Zacarias na kahit 1 BB lang ang Maraming salamat. maibigay ng Panginoon sa kanya. Amen. Salamat. Okay, reaction. Response. Okay, yun na. Praise Yun God. na. Salamat sa Panginoon na nagkasama-sama tayo. Kasi salamat na sabi ni Chacha, ate umuwi ka kasi birthday ni Papa. Sabi ko, ay, oo, dapat mag-uwi dito kay birthday ni Papa. Praise God, salamat sa ating mga Diyos. Kasi ano man ang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, o may mga pagsubok, may kanya-kanya tayong mga pagsubok sa buhay na kinakaharap, iba-ibang mga challenges. Salamat sa ating Panginoon na siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, siya ang nagbibigay ng strength. Praise God. Salamat sa Panginoong Pugoy, kay Kuya Mar, salamat din na nakasama natin. Esther Wen, salamat din. Brother Kurt, si Tatay Marcel, ang Tio Vita, Ninang, salamat. Salamat sa ating Panginoon sa mga ang wish ko sa iyo pang happy birthday kid Akala pang ko exempted. marami pang Amen. taon na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Praise God na maging good health ka pa. Same to you. Ingatan mo ang health mo pa. Natural lang yan na may ano tayo sa mga may mga dinaramdam sa katawan. Dahil gano'n naman talaga itong ating katawang lupa. Pero salamat sa Panginoon dahil ang ating Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan, kagalingan, ibigay ng Panginoon ano man ang mga wish mo, alam ng Panginoon, at maging alam din ng Panginoon ang ating mga sa gawain ng ating Panginoon na siya ang mag-grant ng lahat ng ating mga dalangin. At salamat sa ating Panginoon. Salamat sa ating lahat. At yun lang po. Amen. God is good. All the All time. the time. God is good. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa inyong mga birthday wishes. So, yan po ay naging inspirasyon at nagbibigay din ng sigla, lalo na sa aming mag-ama na yung mga wishes niyo ay di more na talagang lalo pang pag-ibayugin ang gawain ng Panginoon at the same time ating po mga inesyon. So ganito po mga kapatid, ang akin gusto ko yung tabot sa inyo na sabi nga every successful man has a painful story and every painful story has a good ending. Accept the pain. Sabi nga, accept the pain. Sabi nga, and get ready for your success. Yan ang gusto kong ipaabot sa inyo mga kapatid. Na walang taong nagtagumpay na walang mga pinagdaanan. Grabe. Sabi nga, no guts, no glory. Kaya, sa aking buhay mga kapatid, gusto ko lang ipaabot sa inyo na hindi po talaga ako sumusuko sa aking pangarap. At alam niyo,
saksi ang pamilya ko kung ano ang aking mga pinagdaanan. Kaya kung ang pag-uusapan to ay pain, napakarami pong ika nga dinanas mga kapatid na sabihin natin parang masakit. Pero thank God, ang akin lang pinagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, kahit na ang aking mga kasabayan, siyempre medyo matagal na rin tayo sa ministry, nakikita ko na sila po ay, sabihin natin, pinagpapala. Ngunit ang tanging kayamanan ko lang na cherish ko, talagang iningatan ko sa puso mga kapatid, yung aking pananampalataya. Kaya kung ang pag-uusapan ay pananampalataya, to God be the glory. Iyan ang binigay ng Panginoon sa puso ko, sa isip ko mga kapatid, yung tinatawag na pananampalataya. Kaya kahit anumang pinagdaanan, hindi ako bumibitaw. Kaya yun ang na-observe ni Ihadon, Brother Mario, na sa biyaya ng Panginoon, nagpapatuloy pa rin tayo. Kaya sabi nga, every painful story has a good ending. Kaya yan ang napakaganda. Kaya tanggap ko mga kapatid, hindi po pinanghinaan aking loob, sumuko ako dahil sa maraming pinagdaanan, dahil sa napakasasakit. Kahit na buhay ko, malapit nang mawala. Kaya, sabihin man nila na materialistic o sabihin natin, baga priority yung tinatawag na financial. Opo. As long na hindi po tayo susuko sa paglilingkod sa Panginoon at hindi po tayo gumagawa ng labag sa kanyang kalooban. Dahil kung sasabihin ng kuwan, ito na nga, narinig nyo naman sa aking anak, na harinawa, na magkaroon ako ng magandang testimony. At yan talaga ang inaano ko sa mahal na Panginoon. Na bago man lang mawala, bago man lang kunin ng Panginoon yung buhay ko, itong tatlong lagi kong sinasabi, die, kung mamatay man, die useful. Mamatay man, dapat talagang gamit na gamit tayo sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, die respectful. Kaya sabi ko, kahit walang mga sabihin natin, hindi man sa lahat, pero sabi nga, na parang pagtalikod, parang ganun, parang nawala ng respeto. Pero ang aking confidence sa Panginoon, mamatay man ako, na mamatay man na nirespeto ka. Na ibig sabihin, kung gusto mong respetuhin ka, dapat may makita sa buhay mo na liwanag. Makita nila ang, kumbaga sa ano, kung ano yung mga sinasabi mo sa huling mga makita na ito totoo pala. Pangatlo, die unforgettable. Mamatay ka man, di ka makalimutan dahil may iniwan ka. Amen. So ito ang uli yung mga kapatid, yung sasabihin ko. Pagdating sa pera, huwag nating ikuan yan. Huwag nating underestimate yan. Lagi niyong naririnig sa akin. Ang faith, 500 times. ang love, 700 times. Pagdating sa money, more than 2,500 times. Hindi ba mahalaga yan? Nakasulat yan. Bible yan. Sa makatwid, ito yung principle ko mga kapatid at ito yung pinangawakan ko. Harinawa na dahil pinanindigan ko ang salita ng Panginoon, harinawa hindi lang sa salita. Harinawa makita mga kapatid, living testimony na kung saan ang katapatan ng Panginoon makita nawa sa buhay ko. So, money, ito po mga kapatid, money is power. Alalahanin natin, money is power, money is respect, money is peace, money is freedom,
and money is confidence. Kaya kailangan niya. Dahil ang ating mindset for God's glory, hindi yung sinasabi na kaya tayo nagkaroon ng para gamitin natin sa masama. Gamitin natin ang biyaya for the glory of God. Kaya yun po mga kapatid ang aking pinanghawakan sa puso ko na nawa. Bigyan pa ako ng Panginoon pagkakataon na maging living testimony na ang kanyang mga salita na sinasabi ay ma-prove nila na totoo pala according to your faith. Kaya salamat sa ating Panginoon at ako'y naniniwala mga kapatid dahil preserve niya pa yung buhay ko, mayroon talagang magandang hinaharap na inihanda ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Everybody say praise the Lord. So yun lamang po mga kapatid ang gusto kong ma-express sa inyo na as long na hindi po tayo lumalabag sa kalooban ng Panginoon. So hindi masama ang mangarap. Hindi masama. At saka yun nga, habang nakikita ko ang anak ko na galing sa trabaho niya, pagdating galing sa trabaho niya, nandyan sa talipapa. Baga sa akin, sabi ko, tayo'y mga kung sa scripture pa, we are peculiar people, we are a chosen people, we are a royal people, royal priesthood. Hindi basta, we are God's ambassador. Grabe mga kapatid, ang title na inano ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ikaw ay lahi ng dugong bughaw. Ikaw ay talagang pinili. Tapos mga kapatid, makita ang mga anak ng Diyos kawawa. Kaya hindi yan ang pangarap ko sa buhay. Dahil gusto kong patunayan na tayo nga mga kapatid ay lahing dugong bughaw, lahing pinili, lahing pag-aari ng Panginoon. Yun ang ng Panginoon. Kaya masakit sa ko na yun nga ang ko na harinawa. Bago may gagawin ang Panginoon mga kapatid. May gagawin ang Panginoon. Naniniwala, buong puso akong naniniwala mga kapatid na mayroong gagawin ang Panginoon. Para ang mga anak ng Diyos, naman, sabi nga, itataas naman. Kaya yun po ang aking desire sa puso ko. At ngayon, i-confirm natin, i-pray natin, i-declare natin na mangyari anuman yung mga wishes na binitawan natin ngayon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. Sa Diyos mo sasabihin ang problema.